Parehong bata pa kami nang una ko siyang makita at sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Pero ang pinakamagandang love story ay hindi laging madali minsan. Kailangan mo munang harapin ang buong mundo bago mo makamit ang taong para sa iyo. Mayroon akong isang alaala na hindi ko mapawi kahit ilang taon na ang lumipas. Isang gabing puno ng ilaw, musika, at amoy ng tag-araw na parang niyayakak ka ng hangin. Sasamahan mo ba ako pabalik sa gabing iyon? Isara mo ang iyong mga mata. Hayaan mong dalhin kita sa isang lugar na buhay pa rin sa aking puso. Isang balkonahe, isang hardin, at isang pangalan na hindi ko malimutan kahit gusto ko man. 10 taon na ang nakakaraan nang maganap ang lahat. 18 pa lang ako noon, ang edad na puno ng pangarap, puno ng tanong, at puno ng pakiramdam na para bang kaya mong abutin ang buwan kung susubukan mo lang. Ang aming pamilya ay isa sa mga kilalang angkan sa lalawigan, ang mga Villanueva. Mahigpit ang aking ama, si Don Ernesto, sa lahat ng bagay. Sa negosyo, sa tahanan, at lalo na sa akin, ang kanyang nag-iisang anak na babae. Hindi siya masamang tao, mahal niya ako, alam ko iyon, pero ang kanyang pagmamahal ay may kasamang mga panuntunang parang bakal ang tibay. Hindi ako dapat lumabas ng walang kasamang bantay. Hindi ako dapat makihalubilo sa mga taong hindi niya kilala. At higit sa lahat, hindi ako dapat umibig sa sinumang hindi niya pinili. Nang gabing iyon, may handaan sa malaking bahay ng mga ilustre, isa pang kilalang pamilya sa aming bayan. Ista opisyal noon, at ang buong plaza ay puno ng kulay at tunog. Nag-atubili akong sumama, pero si Ate Karina, ang aking pinsan, ay nanghikayat sa akin ng paulit-ulit hanggang sumuko na ako. Isang gabi lang, Lee. Buhay ka pa naman pagkatapos. Sabi niya habang tinutulak ako papasok sa sasakyan. Nakasuot ako ng simpleng puting damit na may asul na detalye sa mga gilid. Hindi ako ang tipo ng babaeng nagbibihis para mapansin. Pero nang dumating kami sa bahay ng mga ilustre, napatigil ako sa pintuan. Ang lugar ay maganda ng labis. Ang mga ilaw ay paalon-alon sa kisam. Ang mga damit ng mga panauhin ay makulay at maringal. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon ay isang orkestra na tumutugtog ng mahinahong musika. Naramdaman ko ang puso ko rumampa ng kaunti, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na hindi ko agad mapaliwanag. Pumunta kami sa balkong nakaharap sa hardin. Mula roon, makikita mo ang buong handaan, ang mga tao, ang sayawan, ang mga bituin sa langit na parang nagtitipon din para panoorin ang gabi. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang mainit na hangin ng Hunyo sa aking mukha. Sandali lang akong mananatili rito. Sabi ko sa sarili ko. Makikinig sa musika, titingnan ang mga ilaw, at uwi ng maaga. Pero pagkatapos ay nakita kita. Hindi kita agad napansin sa gitna ng pulutong. Ngunit may isang sandali, isang partikular na segundo, na lumipas ka sa may gilid ng sala at nagtama ang ating mga mata. Biglang tumigil ang lahat para sa akin. Ang musika, ang ingay, ang tawa ng mga tao. Lahat ay parang huminto. Ikaw lang ang may kulay sa aking paningin. Matangkad ka, may simpleng baro na asul na kulay abo. At ang iyong ngiti, Diyos ko, ang iyong ngiti, ay parang liwanag na bumukas sa madilim na silid. Hindi ka nagmamayabang, hindi ka nagpapanggap. Tumingin ka sa akin at nagngiti ka lang, tulad ng isang taong kilala na niya ang siyang harapan niya. Kahit na hindi pa tayo nagkikilala. Lumapit ka sa akin ng dahan-dahan, tulad ng isang taong ayaw mangambala sa isang mapayapang sandali. At nang nakatayo ka na sa harap ko, nagsalita ka. Hello, sabi mo lang. Isang salita. Pero sa paraang sinabi mo ito, mababa, mahinahon, tapat, parang kinalawak nito ang mundo ko ng kaunti. Hello, sagot ko rin, at naramdaman ko ang aking pisngi na bumuga ng init. Ang iyong pangalan pala ay Romeo. Romeo Salazar. Anak ng isang kilalang negosyante mula sa kabilang bayan. Hindi ko alam noon kung bakit parang may kumapit sa dibdib ko nang sinabi mo ang iyong pangalan. May isang boses sa loob ko na nagbulong. Alalahanin mo ang pangalang iyon. Nag-usap tayo ng matagal na gabi. Natuklasan ko na mahilig kang magbasa, na mahal mo ang dagat, na lagi kang gumigising ng maaga para panoorin ang pagsikat ng araw. Natuklasan mo rin na mahilig akong magluto, natakot akong sa dilim pero nagpapanggap na hindi, at na ang pinakamalalim kong pangarap ay makarating sa Maynila at mag-aral ng fine arts. Tuminawa ka nang marinig mo yon, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil masaya ka, sabi mo. Magaling kang mangarap, wika mo. Hindi ko alam kung gaano katagal tayong nag-usap. Alam ko lang na nang tinawag ako ni Ate Karina para umuwi na, naramdaman ko ang isang kakaibang lungkot. Tulad ng pagdatapos ng isang aklat bago mo pa matapos basahin ang pinakamahusay na bahagi. Habang lumalayo kami sa bahay ng mga ilustre, lumingon ako pabalik sa balkonahe. Nakatayo ka pa rin doon, nakatingin sa aking direksyon. At kahit malayo ka na, nakita ko pa rin ang iyong ngiti. Hindi ko alam noon na ang gabing iyon ay simula pa lang. Hindi ko alam na ang iyong pangalan, Romeo,
ay magiging pangalan na ilalaman ko sa aking mga dasal at luluhaan ko sa aking unan. Hindi ko alam na ang simpleng, hello, mo sa balkonahe, ay magiging simula ng pinakamagandang at pinakamasakit na kabanata ng aking buhay. Ayhong bata pa tayo noon. Arehong walang alam sa kung ano ang naghihintay sa atin. Ikaw ay aking Romeo. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin noon. Nang sumunod na umaga, nagising ako ng may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Isang bagay na para magaan at mabigat sa isang oras. Tulad ng nakatulog kang hawak ang isang bagay na mahalaga. At nang gumising ka ay wala na ito sa iyong mga kamay, pero nararamdaman mo pa rin ang init nito sa iyong balat. Ganoon ang pakiramdam ko nang buksan ko ang aking mga mata ng umaga pagkatapos ng handaan. Ang iyong mukha ang una kong naisip. Ang iyong ngiti. Ang iyong boses na parang malalim at mahinahon tulad ng agos ng ilog sa gabi. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na wala itong ibig sabihin. Isang gabi lang iyon. Isang magandang gabi, isang magandang usapan. Pero wala nang iba pa. Ganoon ang sinasabi ng aking utak. Pero ang puso ko, ibang-iba ang sinasabi nito. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na inakala kong hindi na kita makikita pa. 3 araw na paulit-ulit na pinipigilan ang sarili ko na itanong kay Ate Karina kung sino ka, kung saan ka nakatira, kung anong ginagawa mo tuwing umaga. Ayaw kong magmukhang desperada. Ayaw kong aminin, kahit sa sarili ko, na ang isang simpleng, hello, mula sa isang estranyo ay nagawa akong hindi makatulog ng maayos sa loob ng 3 gabi. Nang ika-4 na araw, narinig ko ang isang maliit na ingay mula sa labas ng aming bakuran. Nasa kwarto ako noon, nagbabasa ng libro na hindi ko naman talaga binabasa. Ang mga salita ay dumadaan sa aking mga mata, pero hindi umabot sa aking utak. Muling narinig ko ang ingay, tulad ng isang bagay na tumatama sa bato, o sa peder, o sa bintana. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa aking bintana na nakaharap sa hardin. Tumingin ako sa labas at, halos hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ikaw ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tabi ng aming bakod. Hawak mo ang isang maliit na bato sa iyong kamay, at nang makita mo akong lumabas sa bintana, ngumiti ka. Yung ngiti na iyon. Yung eksaktong ngiti na hindi ko makalimutan. Naglagay ka ng daliri sa iyong mga labi, huwag maingay, at itinuro mo ang hardin. Pumunta ka rito, ang ibig mong sabihin. Ang aking puso ay kumabog ng napakalakas. Ang aking isipan ay mabilis na nag-isip. Si tatay ay nasa opisina. Si nanay ay nasa kwarto niya, nagpapahinga. Ang mga katulong ay abala sa kusina. 1 minuto lang. Pumunta lang ako roon ng 1 minuto, makita ko siya, at babalik na ako. Kahit sino ay hindi malalaman. Bumaba ako sa hagdan ng maingat, isa-isang hakbang, at lumabas sa pintuan sa likod ng bahay. Mabilis akong tumakbo sa hardin, naramdaman ko ang malamig na damong humipo sa aking mga paa. At nang nakatayo na ako sa tabi ng bakod, nakatayo ka na rin sa kabilang panig, ang aming mga mukha ay hinahati lang ng bakal na rehas. Hindi ako makatulog ng 3 gabi, sabi mo agad. Parang iyon ang pinakaimportanteng bagay sa mundo na kailangang sabihin mo noon. Natawa ako, isang maliit, hindi sinadyang tawa. Ako rin, sabi ko bago ko pa naisip na pigilan ang sarili ko. At iyon ang simula ng aming lihim. Araw-araw, tuwing hapon, habang ang araw ay naglalaho sa likod ng mga bundok, ikaw ay pumupunta sa tabi ng aming bakod. Minsan ay nagdadala ka ng isang maliit na regalo, isang bulaklak na pinitas mo sa daan, isang maliliit na candy, minsan ay isang papel na may sulat na iyong mga saloobin. Ang aking mga paboritong alaala ay ang mga sandaling iyon. Tayo ay magkatapat, may bakod sa pagitan namin, pero parang wala itong dahil ang aming mga salita ay lumalampas sa lahat ng hadlang. Sinabi mo sa akin ang iyong mga pangarap, gusto mong maging arkitekto, gusto mong magdisenyo ng mga gusaling magtatayo ng daan-daang taon pagkatapos mong mawala sa mundo. Gusto ko ng isang bagay na mananatili, sabi mo. Isang bagay na magsasabi na nandito ako, nabuhay ako, umibig ako. At nang marinig ko ang salitang iyon, umibig, tumingin ka sa akin ng isang espesyal na paraan na parang tinatanong mo ang isang tanong na hindi mo pa binibigkas ng malakas. Ilang linggo ang lumipas. Ang aming mga pagtatagpo ay naging mas matagal. Ang aming mga usapan ay naging mas malalim. Nalaman ko ang lahat tungkol sa iyo. Ang iyong paboritong kulay ay asul dahil parang kalangitan ito pagkatapos ng bagyo. Ang ayaw mong pagkain ay ampalaya kahit alam mong masustansya ito. At ang iyong pinakamalaking takot ay ang mabigo ang mga taong mahal ka. Ganoon ka kabuti, Romeo. Ganoon ka katapat. At unti-unti, nang hindi ko sinasadya, nahulog na ang aking puso sa iyong mga kamay. Pero hindi lahat ng maganda ay maaring manatiling lihim magpakailanman. Isang hapon, nang papunta na ako sa hardin para sa aming dati naming pagtatagpo, narinig ko ang boses ng aking ama mula sa sala. Hindi niya ako tinatawag, nagtatawagan siya sa telepono, at ang kanyang boses ay mataas at seryoso.
Tumigil ako sa may pinto at nakinig. Ang batang iyon na Salazar, huwag nang lalapit pa sa ating bahay, sabi ni tatay. Narinig ko ang tungkol sa kanilang pamilya. Hindi sila angkop sa ating uri. Huwag akong anuhin tungkol sa bagay na ito. Naramdaman ko ang lahat ng dugo sa aking katawan ay parang lumamig sa isang kisap mata. Ang Salazar. Ikaw. Natuklasan niya. Nang gabi ring iyon, habang ako ay nakaupo sa hagdan ng aming bahay, hindi nakakatulog, hindi makakaiyak, narinig ko ang maliit na ingay mula sa labas. Lumabas ako ng maingat at nakita kita. Nakatayo sa kabilang panig ng bakod. Ang iyong mukha ay seryoso at puno ng pangamba. Narinig ko ang tungkol sa iyong ama. Sabi mo ng tahimik. Romeo, sabi ko, at ang aking boses ay nabasag sa gitna ng iyong pangalan. Huwag kang umalis. Akiusap, huwag kang umalis. Tumingin ka sa akin ng matagal. Ang iyong mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko mapangalanan noon, pero ngayon ay alam ko na. Determinasyon. Hindi ako alis, Lee, sabi mo. Hindi kita iwan. Ang ako ko yon. Pero ang pangako, kahit gaano katapat ang pusong nagbibigay nito, ay minsan ay nasusubok ng mga bagay na higit pa sa ating kontrol. At ang aming pagsubok ay nagsisimula pa lang noon. Ang mga sumunod na araw ay naging mahirap. Parang lumaki ang bakod sa pagitan namin, hindi lang ang bakal na rehas sa aming hardin, kundi ang isang bagay na hindi nakikita pero nararamdaman mo sa bawat hininga. Ang aking ama ay naging mas mahigpit. Mas madalas na siyang nasa bahay tuwing hapon. Parang alam niya ang oras ng aming pagtatagpo. Parang may nagkukwento sa kanya ng bawat galaw ko. Ang mga katulong ay tumingin sa akin ng iba. Ang aking ina ay tahimik, at ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang salita. Sinubukan kong sumunod. Sinubukan kong maging ang anak na gusto ng aking ama. Ang Lia na matahimik, masunurin, at hindi nagtatanong. Pero bawat gabi, habang nakahiga ako sa aking kama at nakatingin sa kisame, ang iyong mukha ang laging sumasalubong sa akin. Ang iyong ngiti, ang iyong boses, ang paraan ng iyong pagsasalita na parang bawat salita ay maingat mong pinili para sa akin at para sa akin lang. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang buwan ay puno at maliwanag, at ang liwanag nito ay dumadaan sa aking bintana at nagtatambak sa sahig ng aking kwarto tulad ng isang mapa na hindi ko mabasa. Bumangon ako at umupo sa gilid ng aking kama. Sa loob ng matagal na sandali, nakipaglaban ako sa aking sarili. Ang utak ko ay nagsasabi ng isang bagay, ang puso ko ay nagsasabi ng isa pa. At pagkatapos, bago ko pa naisip ng maayos ang aking gagawin, natagpuan ko na ang aking sarili na pababa sa hagdan, palabas ng pintuan sa likod, at nasa hardin na. Nakatayo ka na roon. Arang hinihintay mo ako. Alam kong darating ka. Sabi mo ng tahimik, at sa kadiliman ng gabi ang iyong mukha ay kasing liwanag ng buwan. Paano mo nalaman? Anong ko? Dahil kung ikaw ay ako, pupunta rin ako rito, sagot mo. Walang nagsalita ng ilang sandali. Ang hangin ay mahinahon, ang mga bituin ay marami, at sa sandaling iyon ay parang tayo lang dalawa ang nag-iiral sa buong mundo. Nais ko sanang iyon ang katotohanan. Nais ko sanang ang buhay ay ganoon kasimple, ikaw, ako, at ang gabing walang katapusan. Lie, sabi mo, at ang aking pangalan sa iyong bibig ay parang isang awit. Gusto kong makausap ang iyong ama. Napalingon ako sa iyo ng mabilis. Romeo, hindi iyon magandang ideya. Kilala mo ang aking ama. Kilala ko siya sa reputasyon, sabi mo. Pero hindi pa niya ako kilala. At hindi ko malalaman kung ano ang mangyayari kung hindi ko susubukan. Gustong-gusto ko ang iyong tapang noon. Pero kasabay ng pagmamahal na nararamdaman ko sa dibdib ko, ay isang malamig na takot na kumapit sa aking tiyan. Ang aking ama ay hindi isang taong madaling kausapin tungkol sa mga bagay na tulad nito. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi dahilan. Ito ay isang distraksyon, isang kahinaan, isang bagay na maaring hadlangan ang mas mahahalagang plano. Hayaan mo muna akong mag-isip, sabi ko sa iyo. Pakiusap. Tumango ka, hindi nagpilit, hindi nagalit. Iyon ang isa sa mga bagay na minamahal ko sa iyo. Romeo, hindi mo ako pinilit na maging sino ang hindi ako. Hintay ka lang palagi, matiyaga, tapat. Lumipas ang ilang linggo, at sa mga linggong iyon, ang aming pagtatagpo ay naging mas bihira at mas mapanganib. Minsan ay nagpapadala ka ng mensahe sa pamamagitan ni Ate Karina na siyang naging aming lihim na tagahatid ng mga sulat. Ang iyong mga sulat ay puno ng mga salitang hindi ko inaasahan mula sa isang lalaki. Makataka, Romeo, kahit hindi mo alam. Isinusulat mo ang iyong mga nararamdaman ng walang hiya at walang pagtatago. At bawat salita ay parang maliit na apoy na nagpapainis sa aking dibdib sa mga gabing malamig ang pakiramdam ng lahat. Isang sulat ang hindi ko malimutan. Isinulat mo, Lie, hindi kita maaring iwan kahit gustuhin ko. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil wala ng ibang direksyon ang aking puso kundi ikaw. Ikaw ang aking hilaga.
Lahat ng daan ay patungo sa iyo. Umiyak ako nang mabasa ko iyon. Hindi sa kalungkutan, sa isang bagay na mas komplikado. Masaya ako at nalulungkot sa isang oras. Dahil ang pinakamagandang bagay sa aking buhay ay kasabay ng pinakamasakit na sitwasyon. Ngunit ang lahat ng lihim ay may katapusan. Isang hapon, naabutan kami ni tatay. Hindi kami nasa hardin noon. Nagkita tayo ng hindi sinasadya sa palengke. At nang makita niya tayo na magkausap, ang kanyang mukha ay naging bato. Hindi siya sumigaw sa palengke. Hindi iyon estilo niya. Pero nang makauwi kami, isinara niya ang pintuan ng sala at tumingin sa akin ng isang paraan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Lie, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Minsan na kitang sinabihan. At isa lang ang kahilingan ko sa iyo. Tatay. Huwag, sabi niya. Isang salita lang. Pero puno ng lahat ng bagay na hindi niya kailangang sabihin pa. Nang gabing iyon, umupo ako sa hagdan ng aming bahay. Ang paihong hagdan na dati ay puntahan ko para makita ka. Ngunit ngayon, wala ka roon. At ang kawalan mo ay naging isang presensya sa sarili nito. Isang malamig na espasyo sa tabi ko na parang sumisigaw ng iyong pangalan. Umiyak ako. Hindi ang uri ng pag-iyak na magaan at nalilinis kapag katapos. Ang uri ng pag-iyak na galing sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Ang uri na hindi mo mapigilan kahit subukan mo. Inyak ko ang lahat, ang takot, ang pagmamahal, ang frustrasyon, ang pagod ng pagiging nasa pagitan ng dalawang bagay na mahal mo. At sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang aking pananampalataya sa iyo ay nagsisimulang manghina. Hindi dahil hindi na kita minamahal, mahal kita. Romeo, higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Kundi dahil pagod na ako. Agod sa pagtago. Agod sa pagsunod sa mga patakaran ng isang mundo na tila ayaw tanggapin ang aming kwento. Lumipas ang mga araw na walang balita mula sa iyo. 1 linggo, 2 linggo, ang mga sulat ay tumigil. Ang iyong presensya sa labas ng aming bakod ay nawala. At sa bawat araw na walang Romeo, ang isang maliit na bahagi ng aking pag-asa ay parang kumukupas tulad ng ilaw ng kandila sa harap ng hangin. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, totoo ba ang lahat ng ito? O isang magandang panaginip lang na ginising ako ng katotohanan? Kaya ba nilang patayin ang isang bagay na ganito katotoo? Ganito kalakas, ganito kamahal. Hindi ko alam ang sagot. Kaya naman naghintay ako. Kahit puno na ng pagdududa ang aking puso, naghintay pa rin ako. Dahil ang pagmamahal, kapag tunay, ay hindi basta pumipiglas kahit sa pinakamaigting na kadiliman. At ikaw, Romeo, ikaw ang kinakatunay na bagay na nangyari sa aking buhay. 2 buwan. Ganoon katagal ang katahimikan. 2 buwan ng mga umaga na ginigising ako ng pag-asa at pinatutulog ng kawalan. 2 buwan ng paghahanap ng iyong mukha sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Sa palengke, sa simbahan, sa daan papunta sa aming bahay. 2 buwan ng pakikipaglaban sa sarili ko, na sinasabi sa aking puso na tumigil na ang ilang kwento ay hindi talaga para matapos ng maayos. Pero ang puso, Romeo, ang puso ay hindi nakikinig sa katwiran. Hindi ito nakikinig sa takot. Ang puso ay marunong lang ng isang bagay. Ang pangalan ng taong mahal nito. Naging gawi ko na ang maglakad tuwing hapon sa paligid ng aming bayan. Hindi dahil may pupuntahan ako, kundi dahil ang paglalakad ay nagbibigay sa akin ng ilusyon na may direksyon pa rin ako. Na may patutunguhan pa rin ang aking mga hakbang kahit na pakiramdam ko ay nandoon na lang ako sa isang lugar. Umiikot, naghahanap ng isang bagay na hindi ko mahanap. Ang mga tao sa bayan ay ngumingiti sa akin habang dumadaan ako. Ang matandang si Aling Norma sa tindahan ng tela. Ang mga batang naglalaro sa plaza. Ang pari na laging nasa labas ng simbahan tuwing hapon. Normal ang lahat para sa kanila. Para sa kanila, si Lia Villanueva ay maayos, ang magandang anak ng mga Villanueva, laging nakangiti, laging magalang. Walang nakakaalam na sa loob ko, ay may isang bahagi na patuloy na umaawit ng pangalan mo, at patuloy na walang sumasagot. Isang hapon, nang mas maulap kaysa karaniwan at ang hangin ay may kasamang amoy ng maulan, naglakad ako ng mas malayo kaysa dati. Hindi ko sinasadya. Ang aking mga paa ay tila may sariling isipan. At nang tumingin ako sa paligid ay natagpuan ko ang aking sarili sa gilid ng bayan. Sa isang bahagi na malapit sa lumang tulay na bato na itinayo pa noong panahon ng lolo ng aking lolo. Doon, sa tabi ng tulay, kung saan ang ilog ay mahinahon at ang mga puno ay matataas at nagbibigay ng lilim sa buong lugar. Doon kita nakita. Nakatayo ka sa tabi ng ilog, nakatingin sa tubig, ang iyong likod ay nakaharap sa akin. Pero nang marinig mo ang aking mga hakbang sa graba, lumingon ka. At sa sandaling iyon, sa eksaktong sandaling iyon na nagtama ang ating mga mata pagkatapos ng 2 buwang katahimikan, naramdaman ko ang lahat ng pinigilan kong luha ay gustong bumagsak ng sabay-sabay. Lumapit ka sa akin ng dahan-dahan. Hindi ka nagmamadali. Parang alam mo na ang kailangang mangyari at handa ka na para sa bawat salita, bawat sandali.
Nang nakatayo ka na sa harap ko, nakita ko ang iyong mga mata. At sa iyong mga mata ay nakita ko ang isang Romeo na nagbago ng kaunti. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraan ng isang taong dumaan sa isang bagay na mahirap at lumabas dito ng mas matibay, mas determinado, mas tiyak sa kung ano ang gusto niya. Lee, sabi mo, at ang aking pangalan sa iyong bibig pagkatapos ng 2 buwang katahimikan ay parang unang ulan pagkatapos ng matagal na tagtuyo. Saan ka nang galing? Tanong ko. At ang aking boses ay hindi ko napigilang manginig. 2 buwan, Romeo. 2 buwan na walang sulat, walang mensahe, wala. Alam ko, sabi mo, at ang iyong mukha ay puno ng isang bagay na parang paghingi ng tawad at pagpapaliwanag sa isang oras. At naiintindihan ko kung galit ka. Karapat-dapat kang magalit. Pero Lia, kailangan kong ipaliwanag kung nasaan ako sa nakaraang 2 buwan. Naghintay ako. Ang ilog ay humihiwalay sa likod mo. Ang hangin ay mahinahon. At ang buong mundo ay tila nakikinig. Pumunta ako sa iyong ama, sabi mo. Napatigil ako. Ano? Hini agad, sabi mo nang mabilis. Una, nag-isip ako ng matagal. Sinuri ko ang lahat, ang aming sitwasyon, ang iyong pamilya, ang akin. At naisip ko na ang tanging paraan para maging tayo ng maayos, hindi lihim, hindi pababa sa hagdan sa hating gabi, hindi nagtatago sa hardin, ay ang harapin ang pinakamahirap na bahagi ng diretso. Huminga ka ng malalim. Kaya pumunta ako sa opisina ng iyong ama. 3 beses. 3 beses, naulit ko, hindi makapaniwala. Ang una ay pinaalis niya ako bago pa ako nakaupo. Sabi mo, at may maliit na ngiti sa iyong labi. Hindi mapait, kundi tulad ng isang taong nagkukwento ng isang mahirap na bahagi ng kwento ng may kapayapaan na. Ang pangalawa, nakaupo ako, pero hindi nagsalita ang inyong ama ng kahit isang salita sa buong 10 minuto. Pagkatapos ay tinanong niya ang sekretarya niya na ihatid ako palabas. Tumawa ka ng bahagya. Pero ang ikatlo, Lee, ang ikatlong beses ay iba. Naramdaman ko ang aking puso ay kumabog ng mas mabilis. Sa ikatlong beses, pinakinggan niya ako. Sabi mo, at ang iyong boses ay naging mas seryoso, mas malalim. Sinabi ko sa kanya ang lahat, kung sino ako, kung ano ang aking mga plano, kung paano ko gustong alagaan ang aking sarili at ang aking kinabukasan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako perpekto at marami pa akong dapat patunayan. Pero sinabi ko rin sa kanya ang isang bagay na hindi ko kayang itago pa. Tumingin ka sa akin ng direkta. Ang iyong mga mata ay tapat at walang pagtatago. Sinabi ko sa kanya na mahal kita, Lee. Na hindi ko ito pinili, nangyari lang ito. Tulad ng pinakamahalagang bagay sa buhay. At na kahit anong gawin niya, hindi mababago ng aking puso ang direksyon nito. Ang aking mga mata ay puno na ng luha ngayon. At ano ang sinabi niya? Ngumiti ka, at sa pagkakataong ito, ang iyong ngiti ay kakaiba. Puno. Mainit. Tulad ng ngiti ng isang taong may daladalang magandang balita, at hindi na mapigilan pang itago ito. Bumaba ka sa lupa. Lumuhod ka sa harap ko, sa tabi ng lumang tulay na bato, sa ilalim ng mataas na mga puno, sa harap ng ilog na tahimik at saksi sa sandaling iyon. At mula sa iyong bulsa ay inilabas mo ang isang maliit na kahon. Simpleng kahon, hindi maringal, pero ang simplisidad nito ay siyang nagpaganda pa nito sa aking mga mata. Binuksan mo ito. Sa loob ay isang singsing, tayak na ginto. May maliit na bato sa gitna na kulay asul tulad ng langit pagkatapos ng ulan. Tulad ng iyong paboritong kulay. Tulad ng damit mo ng unang gabi nating nagkita. Nagsalita ang iyong ama. Sabi mo, ang iyong boses ay kalmado, pero ang iyong mga mata ay nagbubunyag ng lahat ng emosyon na pinipigilan mo. Sinabi niya na kung talagang seryoso ako, patunayan ko. At patunayan ko sa tamang paraan. Huminga ka ng malalim. Kaya ito ang ginagawa ko ngayon, Lee. Sa tamang paraan. Inayagan na niya ako. At ang tanging taong kailangan ko pang hintayin ay ikaw. Tumingin ka sa akin, ang iyong mga mata ay puno ng lahat ng nakaraang buwan, lahat ng lihim na pagtatagpo, lahat ng sulat, lahat ng gabi sa tabi ng bakod, lahat ng pangako. Pakakasalan mo ba ako, Lia? Hindi bukas, hindi ngayon, kundi balang araw, kapag handa na tayo. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang tinutugunan ng lahat ng aking mga daan. Nahulog ang aking mga luha. Hindi ko pinigilan. Wala na akong lakas para pigilan pa ang anumang bagay sa sandaling iyon. Ang lahat ng 2 buwan na hinintay, ang lahat ng gabing umiyak ako sa aking unan, ang lahat ng mga sandaling pinigilan ko ang aking sarili na sumuko. Lahat ng iyon ay bumagsak kasabay ng aking mga luha, at sa lugar ng lahat ng iyon ay isang bagay na magaan, malinis at puno. Sabi ko, isang salita lang. Pero sa salitang iyon ay naglaman ako ng lahat. Ang aking takot na naging tapang, ang aking pag-aalangan na naging katiyakan, ang aking pag-iyak sa hagdan na naging ngiti sa tabi ng ilog. Romeo! Tumayo ka at niyakap mo ako.
At sa iyong mga bisig ay naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi lang ikaw, kundi ang kakiamdam na nasa tamang lugar ka na. Natapos na ang pagtakbo, tapos na ang pagtatago, tapos na ang pagiyak sa kadiliman. Na ang aming kwento, ang aming tunay, magulo, maganda, mahirap na kwento, ay nagsisimula pa lang sa pinakatamang paraan. Arehong bata pa tayo nang una tayong nagkita sa balkonahe noong tag-araw na iyon. Arehong walang alam sa kung ano ang darating. Pero ngayon, habang nakatayo tayo sa tabi ng lumang tulay, ang iyong bisig ay nakabalo sa akin at ang singsing ay nasa aking daliri. Naisip ko na ang lahat ng mahirap na dumating sa pagitan namin ay hindi hadlang, iyon ay bahagi ng kwento. Iyon ang mga pahina na nagpaganda pa sa katapusan. At ang katapusang ito, o mas tama, ang simula ng bagong kabanata, ay mas maganda pa sa anumang panaginip na naisip ko noon sa aking kwarto, habang nakatingin sa kisam at inaasam ang isang milagro. Ikaw ang aking milagro, Romeo. Sa wakas, sinabi mo na ang salitang matagal ko nang hinihintay. Sinabi mo na ang, sa aking ama, sa aming kwento, sa amin. At ako, ng buong puso at buong kaluluwa, ay sumagot ng paehong salita pabalik sa iyo. Ito ang aming love story. Hindi perpekto. Hindi madali. Pero tunay, at ang tunay, hinding-hindi mawawala.